초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Napasigaw ako dahil sa sakit ng balakang ko, sanhin ng pagkahulog ko, sa kama dahil sa pagmamadaling makababa, sa pag-aakalang late na ako sa trabaho ko. Stupid Italia. Gumawa din ito ng malakas na kalabog dahil sa pagkahulog ng lampshade, dahil nadali ko ito. Hindi ko alam na nakatulog pala ako sa kwarto ni Gio. Dahil sa pag-aasikaso ko sa kanya kagabi. Hindi ko alam kung nanaginip lang ba ako. Kanina na nasa tabi ko siya at yakap niya ako. O totoo yun. Dahil kung totoo nga, bakit wala siya sa tabi ko? Saan naman kaya siya? Napasa po ako sa dibdib ko nang dahil sa gulat. Nagkatitigan kami. He was intently looking down at me. Hindi pa kasi ako nakakatayo mula sa pagkakahulog ko sa kama. What are you doing there, Watson? What was that noise? Tapos napahila mo siya sa mukha niya. Is he worried about me? Kaya apurado ba siyang pumasok sa kwarto niya? I just fell. Kumunot ang noo niya. Akala ko kasi late na ako sa trabaho. I panicked and it happened. Dahil sa totoo lang, ayaw na ayaw niyang pinaghihintay mo siya. Ganito ako lagi kapag trabaho na ang naging routine ko for a month. Gigising ng maaga para lang maaga kaming pumasok dahil sabay kaming pumapasok sa kumpanya. In short, bawal akong malate kapag kasama ko siya. Tumayo ako ng dahan-dahan dahil sa impact ng pagkakahulog ko ay parang napilayan ata ako sa paa dahil madaling-madali ako sa pagbaba kanina sa kama. Bad trip. Napangiwi na lang ako dahil sa sakit. Hindi ko alam kung makakapagsuot ba ako ng stiletto nito. I pouted. You okay? Tumango ako, kahit medyo hindi. Anong oras na ba? Tanong ko. Okay lang naman daw kasi kahit wala ng formalities dito sa bahay. So, yeah. Instead na sagutin niya ako, ay tinitigan lang niya ako. Napadako naman ang tingin ko sa orasan na nasa bedside table. 5 a.m. Napabuntong hininga na lang ako. Akala ko late na ako. Ang saklap naman ng araw na to. Walang maayos na tulog at napilayan pa. Bigla ko namang naalala ang kalagayan. Okay ka na ba? You had fever last night. He went near me. Magkaharap daw kami ngayon. I am. You're a good nurse. Tapos nilagpasan niya lang ako at may kinalikot sa kabinet niya. Naamoy ko pa ang paborito kong masculine scent niya. Nag-init ang pisngi ko dahil sa mga nangyayari kagabi. That perfect body. That's good to hear. I bit my lower lip. Hindi na tatama ang pag-iisip ko. I need to breathe. Oh my God. Sa totoo lang, ayoko nang angkatin pa ang nangyari kagabi. Kahit wala naman akong ginagawang masama, ay nakakahiya pa rin. Malay ko bang anong iniisip niya? Gusto ko na makalabas dito as in right now. Babalik na ako sa kwarto ko at mag-aayos na rin, sabi ko. Habang dahan-dahan na naman akong naglalakad palabas. I think I sprained my ankle. You sure? You okay? Pinikit ko nang mariin ang mga mata ko. Obvious ba? I'm fine and I can manage. Sagot ko habang paika-ika akong naglalakad. When I finally reached the door at binuksan ito, nakita ko yung apat na nasa tapat ng pinto. Ay, nandyan pala kayo. Nasa loob si Gio. Baka kasi gusto nilang pumasok. Pero ni isang word, wala akong narinig. They just looking at me. What's wrong with this gorgeous man? Sige, mauna na ako. I bit my lip at nagsimula ng maglakad. Okay ka lang ba, Italia? Tanong ni Levi tapos nagbulungan naman ang tatlo. Oo, hihi. Masyado bang ginalingan ni boss kagabi? Si Harvey, what does he mean by that?
Namula ang pisngi ko. Iba kasi ang dating sa akin. Ha? Tumikhim ako. I think I know what they're thinking. Ang dumi-dumi ng isip. Hoy, I just sprained my ankle. Grabe, inisip talaga nila yun? Wild. Mahinang sabi ni Joey. It's not what you think. It's okay. Sinamaan ko sila ng tingin. Why were you in his room then? Charles, teka lang. Ang dudumi ng utak nyo. Okay, I'll explain. He had fever last night. So, syempre, inalagaan ko siya at nakatulog ako sa kwarto niya. Walang nangyari kung ano, okay? Nahulog ako sa kama dahil sa pagmamadali kong makababa kanina. Akala ko kasi late na ako. And the next thing happened was unexpected. They all laughed. Oh my God. Napakunot na lang ang noo ko. Hanep, ano bang akala mo iniisip namin, Watson? Harvey, ano nga ba? Tanong ko rin. Akala namin kung pati ikaw kinalaban din ni boss. Anong sinasabi mong maduming isip namin? Nararamdaman kong mas lalo akong namula. Shit. So I was the only one who's thinking that thing? Nagtawanan lang ulit sila. Napahiya ako dun ha. Ewan ko sa inyo. Tabi. Pagtataboy ko sa kanila, mga leche. Akala ko kasi yun ang iniisip nila. Naglalakad na lang ako papunta sa kwarto ko ng paika-ika. Leche. Pero hindi pa ako nakakapasok when Joey talked again. Just rest, Italia. Wala tayong pasok ngayon. Naparingo na lang ulit ako sa kanila at nandoon pa rin ang mga kaibigan ngiti sa labi nila. Bakit? Boss order. Napataas ang kilay ko. Ano na namang problema nun? Bakit may bigla ang day off? Bakit? We all need to rest. We're not in good condition. Joey, oo nga pala, nabugbog sila at napilaya naman ako, tapos si Gio nilagnat pa kagabi. Ano ba kasi mga pinagagawa nyo kahapon? Bakit kayo nag-aaway-away? I think this is the right time to ask them. Nadamay lang naman kaming apat. Ha? Saan naman? Sabi ni Ate Sav about sa babae. Kaya, kayo nag-away-away? Sabi ko. Oo, sa babae. At Levi. Keep your mouth shut, Toval. Maraing sabi ni Gio. Nax, akala ko pa naman magiging okay na ito eh. Inalagaan ba naman na kagabi? Samantalang ako nagde-delirium na sa init tapos wala man lang. May nang sabi ni Harvey na pinutol naman ni Gio. Shut up. I tried to check all of you last night kung okay lang ba kayo, but all your doors were locked. Hindi ko naman na-try na gisingin ng mga katulong para sa susin nyo kasi akala ko okay lang kayo and Gio's room was only thing opened. I explained, baka kasi iniisip lang mga ito ang unfair ko. Oh, thanks for that, Italia. Sana pala I just left my door open. Kung alam ko lang sana, Levi. It was Gio na nakahalukip-kip habang pinapakinggan kami. It is true na wala tayong work ngayon. Well, kaya ko naman pumasok. Just rest here and I'll go to work. Marami kasing appointments today dahil sa pinakancel mong appointments yesterday. Ako na lang muna ang haharap sa kanila. Baling ko kay Gio. No buts, Venice. I'm the boss here and I don't take orders. Got it? Di ikaw na. Gun was the kind man na nakasaksihan ko kagabi. Mabait lang talaga siya kapag may sakit o tulog. I pouted. Okay then, I'll just reschedule all your appointments yesterday and today. I swear, if magiging boss na ako, I'm not gonna treat my secretary like this. Ako na nga ang nagmamagandang loob dito eh, para hindi siya mahirapan. Tapos ayaw niya? Di okay. Next week, I'll start working in my own company. Kailangan ko na rin makahanap ng matutuluyan ko dahil plano ko na talagang lumipat. Hindi dahil sa ayaw ko na rito, but I think I need to. Nahihiya na rin ako sa totoo lang, pero I'll pay them naman. Tsaka isa pa,
I miss our house. Maraming memories doon kasama ko sila dada and mama. Yes, I will be sad or nakakapanimbago na hindi ko na sila kasama sa bahay na iyon. But still, I want to feel that I'm home. Based kay Mr. G, sa akin pa rin yun. Iyon lang ang tinira nito sa akin. Yes, I remember na may pinirmahan ako dati. Yun pala ay mga documents na magta-transfer lahat ng ari-arian ko sa kanya. Wala talaga siyang hiya. Nalugi ang lahat-lahat dahil sa kanya. Tapos, ako yung pinapahirapan. And I'm not gonna let that happen again. If I never see him, I've make sure na mabubulok siya sa kulungan kasama ang attorney na tumulong sa kanya. Mga wala silang hiya. Mabuti na lang at ang pamilyang Grims ay hindi ako pinabayaan. I'm sure na sobrang saya ng mga magulang ko kung nakikita man nila ngayon from above, knowing na itinuring ako ng mga Grims na parang isang tunay na pamilya. I really owe them a lot. On the other hand, I also want to go to that condo. Gusto rin kasing kumpletuhin na ang alaala ko. Baka sakaling makatulong iyon to regain my missing memories. Baka sakali ring maalala ko na si Zaki. Italia. Nabalik ako sa realidad. Damn. Ano yun? Tanong ko. Let's go downstairs and eat, sabi ni Charles. Sige, susunod na lang ako. Tumango sila at bumaba na. Naiwan si Gio na nakatingin pa rin sa akin. Mayaman niya na lang siguro ako magpapaalam sa kanya about sa plano kong tingnan ang bahay namin at ang kondo na bigay ni Zaki. I'll wait for you, go. Marunong din pala siyang maghintay. Okay lang naman na mauna ka na. Sinaman niya ako ng tingin. Aish. Sige, ikaw ang bahala. And then I went inside my room. I did my morning routines very quickly kahit hindi na ako makakalakad ng maayos dahil sa taong naghihintay sa akin sa labas. When I was done, I already went outside at nakasandal siya sa pader. Eyes closed. Nasa pocket niya ang mga kamay niya and he looked so sexy in that pose. Parang model sa isang magazine. So damned gorgeously perfect. Then staring, my eyes went big nang bigla siyang nagsalita. He knows? Who says I'm staring? Pagmaang-maangan ko. Let's go. Pag-aya niya, ang weird lang, bakit hinintay niya ako? Not so him. Pero tumango lang ako at dahang-dahang naglalakad habang pinapanood niya ako. Napasimangot naman ako mentally dahil akala ko kaya niya ako hinintay kasi tutulungan niya akong makababa ng hagdan. Ang hirap kaya, pero kaya ko naman to. It takes time nga lang, sa haba ba naman ng grand stair na to. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang bigla akong umangat. Hindi ko tuloy napigilang mapasigaw dahil sa gulat. Yeah, he's carrying me like a bride. Napakapit naman ako sa batok niya and look at him. Na wrong choice dahil naramdaman kong nag-init ang pisngi ko just by looking at his gorgeous perfect face. Damn it, Talia. Get back to your senses. What are you doing? Tanong ko. I can manage, put me down. Utos ko pero kailan pa ba sumunod to sa utos? Hindi niya ako pinansin at naglakad lang pababa habang hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. May magnet ang mukha. Don't look at me like that. Napapikit na lang ako ng mariin at umiwas ng tingin. You took so long before you came out from your room and walking with that sprained ankle is a waste of time. It annoys me. Sabi niya, napasimangot naman ako. Ang bilis ko na ngang mag-ayos kanina eh. Hindi ko naman sinabing hintayin at buhatin mo ako, bulong ko. But I guess he heard it and said nothing. Narinig ko naman ang tawanan nila ni Levi na biglang tumahimik when they saw us. Gio put me again in this awkward situation. Hindi niya kasi ako kailangang buhatin pa. Hindi, pero aaminin kong nagustuhan ko yon. Wow! Hanep! Sweet! Shut up!
Suway ni Gio sa kanila at binaba niya ako sa upuan ko. Thanks. Hindi naman niya ako pinansin at umupo sa upuan niya. Hindi na rin nagsalita ang apat at nagpatuloy na sa pagkain. Naalala ko naman yung gagawin ko ngayon na total wala namang pasok sa opisina. Tumikhim ako at napalingon silang lahat sa akin. Can I go to my parents' house today? Katahimikan ang bumalot pero nagsalita naman si Levi. Sure Italia, I will escort you. And he smiled. Nang ako lang sana. Ayoko kasing makaabala pa. For sure may gagawin din ang mga ito. At isa pa, plano ko ring puntahan sila sa cemetery. I've never been there simula nung magkamalay ako at bumalik ang dati kong memories dahil hindi ko alam kung kakayanin ko. Guilt, pagsisisi ang nararamdaman ko, ang strong sadness. Siguro this is the right time para dalawin ko sila. Hindi ko alam kung saang sementeryo man sila nakalibing. Gagawa na lang ako ng paraan. Marami namang tao nga nakakilala sa kanila sa dati naming tirahan. For sure na nga mabalitaan nila they were killed in an accident. Pumunta sila sa burol at libingan nila that time. Sana nga makakuha ako ng impormasyon. No. Napatingin naman ako kay Juvel. Kaya ko naman tsaka saglit lang ako doon. Ayoko na nga makaabala pa sa iba. He looked at me with that blank expression. You're not going there today. Teka, ano na namang problema niya? I just wanted to go in their house. This is my first time to go there. Simula nung manatili ako dito. Why can't I go? I really want to go. With that spring uncle? You're just gonna make it worse. Rest Venice. I saw his jaw clench. Is he mad? I am totally fine really. Kaunting cold compress lang dito. Okay na. Medyo masakit lang pero I really can't walk kahit 5 kilometro pa yan. Do whatever you want. And then he walked out. What the heck was that? Inaano ko na naman siya. Kahit kailan talaga hindi maintindihan ang lalaking yun. Lagot. Tsaka ko narinig ang apat na nakalimutan kong kasama pala namin sila dahil sa taong may tupak na iyon. Bakit siya ganun? I'll accompany you na lang para hindi na siya mag-alala. Sabi ni Levi. Umiling naman ako. You don't need to. Magpahinga na lang tayo. Tsaka, saglit lang naman ako doon. There's nothing to worry about. Pakiintindi na lang doon sa workout guy. Nagtawa na naman kami. Inalalayan din ako ni Harvey paakyat. Nagpumilit ako. So, pinayagan ko na kahit kaya ko naman. Actually, kaninang pababa kaya ko rin. Yes, it will take time pero ayaw na nga, Gio help me. Na makapasok ako sa kwarto ay huminga muna ako. I want to sleep kahit ilang oras lang. Maaga kasi akong nagising at walang matinong tulog. But before I close my eyes, ay may kumatok. Sino naman kaya yun? It's open. Sigaw ko. Baka kasi katulong na may sasabihin kaya siya na lang ang papasukin ko. I closed my eyes and waited for her to say something. Inaantok talaga ako. 1 minuto rin ang nakalipas pero wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. May kailangan ka ba? Tanong ko, still not opening my eyes. You're really hard-headed, aren't you? Napadilat agad ako at napaupo. Gio, what are you doing here? Hindi niya ako pinansin at umupo sa tabi ko. Dala-dala ang cold compress. I suddenly become immobile. What does he think he's doing? Which one? He looked at me. Napakunod naman ang noo ko. Huh? Which uncle? Panlilinaw niya. Tama ba ang iniisip kong gagawin niya? What son? The right one. Mabilis kong sagot. Is this even real?
Am I not imagining things right? Nilapit niya ang cold compress sa side ng ankle ko at medyo namaga. Ako na. Tapos, kukunin ko na sana yung hawak niya kaso inilayo niya ito. Let me. Seryoso ba to? Baka naman binabalik lang niya yung pinapakita kong kagandahang loob gabi. Tama, yun lang yun. Nothing special. You can sleep. Napatingin ako sa kanya. Why are you doing this? I don't know too.